Tulad sa Senado, marami rin ang nagtutulak ng anti-political dynasty bill sa Kamara. Kaya nang ipila ito ni PBBM bilang priority, tiwala silang lulusot ito. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Napapanahon ng mapag-usapan sa Kamara ang usapin ng anti-political dynasty bill. Ito ang pahayag ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Adyong tungkol sa panukalang batas. Nakabilang na sa priority bills ni Pangulong Bongbong Marcos. It's timely because I think the public now demands a clarity. Asan ba talaga papunta ang bansa natin? Kasi may basis naman talaga din sila sa issue ng political dynasty kasi nasasaad sa Constitution. So ang bilang isang chairman ng committee ng electoral reform, sabi ko nga it's timely for us to understand really kung ano ba talagang definition ng political dynasty. Dahil dito, nai-refer na rin sa Committee on Suffrage and Electoral Reform ang nasabing panukalang batas na mayroong hindi bababa sa 11 versions. Dalawa sa mga bersyon na nasa Kamara, inihain ng Makabayan Bloc at Akbayan Reform Bloc. Sa kanilang mga bersyon, pinagbabawal ang pagtakbo o pag-upo sa pwesto ng isang national o local official, kasabay ang kamag-anak hanggang sa 4th degree of consanguinity. Pinagbabawal din ang sabay-sabay na pag-upo sa posisyon at succession ng magkakamag-anak. Kaya kinakailangan din munang pag-usapan kung paano i-consolidate ang iba't ibang bersyon ng panukala. Ayon naman kay Manila 1st District Representative Ernix Junicio. It really needs a thorough deliberation from the House members. Yun talagang dapat na will really give proper change for our government and our system. Hindi yung masabing nagpasalang. Naniniwala naman si Adyong na hindi imposibleng pumasa ang anti-political dynasty bill sa Kamara ngayon. Normally kasi nagkakaroon ng medyo debate kung ang minority ay hindi sang-ayon sa pinupush ng mayorya. In this case, pareho ang nagpupush, ang minorya at saka ang majority at saka minority. So in terms of having it pass the hurdles, legislative meals of these two legislation is concerned, I don't see any reason na magkakaroon ng problema. Minamata naman babatas na masimulan na ang preliminary discussion tungkol sa panukala sa darating na 3rd week ng January 2026. Hinihintay pa kasi nito ang bersyon na ihahain ni House Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.